Hi guys! Welcome to Kilala TV, and we are here at the Pink House in Silay City. I'm going to give you a tour at this house, and at this time it is actually open to the public, and I'm going to have a tour. For the meantime, I'm going to show you what is inside of this house. So stay tuned, don't go away, because I'm going to look around and show you what they've got. They have old things from way back 1800s, and some things here are too old and maybe hindi pa ako pinanganak nun. So right now, basa pa yung buhok ko kasi kakaligo ko lang and pumunta agad ako dito. So wag nyo akong iwan. Tingnan natin kung ano yung meron dito sa bahay na to. Okay? Stay tuned! Ito guys, meron silang, hindi ko alam kung tawag dito, yung ispading or parang itak noong unang panahon. Hindi ko alam kung pwede itong hawakan, pero ayaw kong hawakan kasi hindi ko alam kung saan galing yung mga memories nito, yung mga nangyari noong unang panahon. And biglang sumara yung pinto nung walang tao. Ayan. Ano ba yan? Ito yung mga fruits, decorations nila. And ito yung kusina. Actually, this is called the dirty kitchen. Yung place. So, this is the dirty kitchen. Meron silang old na plancha. Ito yung old na plancha. Meron din dito yung mga pamalo sa paglalaba. Ayan. Yung old na plancha noon. With uling pa on top. Ayan. So, yan yung mga ginagamit nila na siguro lagyan ito ng tubig. Ayan. And ayan pa rin sa ilalim. Yan yung ginagamit nila sa paglalaba. So, ito yung dirty kitchen nila. Yan yung mga cabinets. And yung mga condiments dyan nilalagay. Ayan. So, ito yung isang bagay na meron kami noon. Tinatawag itong tibud. In our own, yung term namin sa aming own dialect. So, ito yung tibud. Ayan. Nilalagyan niya ng mga liquid na like vinegar. Ayan. So, ayan din. So, dito sila nagluluto. Ayan. Kung sa aming term, ito yung tinatawag na dapog. Ayan. So, yan yung mga damit ng kanilang maid noon. So, katulong sa bahay. Tapos, ito yung mga ginagamit nila. Meron silang mga food na manok dyan. Siguro lalagyan niya ng eggs. And here is the what you call platera in Spanish. Ayan, yung platera. So, dito din yung balcony nila. Ayan, noong unang panahon, meron silang place dito, yung balcony. So, sa kabila niyan, actually, is already the Silay City Supermarket. And, yung mga tindahan dun din. So, yan, yung building doon sa kabila. Meron din building doon. Nasa city kasi kami. So, ito yung place na nasa prime place ng city. Ayun, biglang sumara ulit yung pintuan. Kakatakot naman yun. Alis na ako dyan kasi baka may makita ako hindi ko alam. Ito naman guys yung another platera nila at saka mga pinggan na decorative. Yung tinatawag nilang china or finest china na noong unang panahon ay ginagamit nila sa pagkain or sa pagkainan. Ayan. Makikita nyo dyan yung kanilang long table na kinakainan gamit yung mga finest china porcelain nila. Kapag meron ka nito noong unang panahon, ibig sabihin mayaman ka at nasa primera klase kang pamumuhay noon. Ito naman yung study room. Meron itong roll-top desk or eskrito na imported from London in 1920, owned by Attorney Jose Gamboa.
outstanding citizen siya ng Silay at author of several books of law. Law books from 1850 to 1940, mostly written in Spanish, 16th century Chinese tapestry, and a Philippine Supreme Court certificate from the year 1920. Ito naman yung kinke or yung tinatawag nating lampara. Napakaganda nito kasi ito yung pinaka-old na itsura ng magandang klase ng ilaw noong unang panahon. Maliwanag ito, at the same time gumagamit ito ng gas at nilalagay ito sa mga corner ng bahay. Dito naman makikita yung mga kwarto nila na may lumang mga cabinet na buo yung mirror o yung salamin, at meron silang tocador in Spanish pero tinatawag natin itong dresser. At ito yung bed nila. Sobrang ganda guys kasi tingnan nyo naman yung pagkakaukit ng kahoy sa bed mismo, at saka yung sa aparador nila sobrang ganda din. Ito yung sala nila sa gitna. Makikita mo na nasa center siya ng bahay at napapalibutan siya ng mga kortina, at sa mga sides yung mga kwarto ng mga or nung may-ari ng bahay at saka ng kanilang anak. Or hindi ko alam kasi kung ilang anak meron siya noon, pero ito yung placement ng kanilang mga kwarto, at saka dalawa yung pintuan niya, makikita mo doon sa kabila at dito sa kabila din. And sobrang malapad siya, at yung mga bintana ay sobrang taas at ang lalaki. Meron din siyang windproof kasi parang double-double yung bintana, at meron din siyang kapis shells na common dito yan sa Silay City kasi yung mga lumang bahay merong mga kapis shells, yung mga ancestral houses. At ito yung upuan na sa mga horror films makikita mo si swing yan kahit ikaw lang mag-isa. Pero hindi naman yan gumagalaw. So, okay lang. And yan, ang ganda nila kasi made in with rattan. And yung piano doon, luma na yon. At ito rin yung isang kwarto na nasa kabila. Yung mirror, sobrang laki. Pero nagpapaganda siya sa bahay kasi ito yung nagbibigay liwanag din sa kabuuan. At tingnan nyo guys yung taas ng ceiling kasi ang ganda ng pagkakaukit. Ito rin yung upuan sa isang room. Ayan, siguro ito yung room ng kanilang anak. Yun know, ang ganda ng kasuotan, no? Lumang kasuotan. Ayan, yung mga lumang bed. At saka ayun na naman yung cabinet nila na puno din ng whole body mirror. Ang ganda kasi pag whole body kasi makikita mo talaga yung kagandahan ng suot mo pag ikaw yung nagsasalamin dyan. So, ayan. Makikita mo rin dun sa dulo, meron dong pintuan. Pupunta yun sa may hagdan kung gusto mo nang bumaba sa bahay. Ayan. So, ito naman yung another pinto. Siguro yung noong unang panahon, nilalagyan nila yan ng division. Para yung mga anak nila mayroong division sa pagtulog. Hindi ko alam kung ilang mga anak yung natutulog sa room na to. Pero sobrang lapad niya guys. Ayan. So, makikita nyo dito yung mga information kung kaninong room yan, yan yung mag-asawa na may-ari ng bahay, yan yung lumang picture nila noon, yan si Don Bernardino and Doña Isabel Halandoni nung ikinasal sila. Ito din yung kabuuan, ayan. Ito yung family nila, ayan, tingnan nyo. Yan yung mga anak nila at yan yung kanilang family picture. Bigyan ko lang kayo guys ng brief history ng bahay. The Bernardino Halandoni Museum, also known as the Bernardino Halandoni House, it is located along Rizal Street, Silay City in the province of Negros Occidental. It is the original residence of the late Don Bernardino and Doña Isabel Halandoni. The museum is also known as the Pink House because of its conspicuous pink paint that easily grabs attention.
Don Bernardino and Doña Isabel Lopez Ledesma were originally from Haro, Iloilo City and migrated to Silay, Negros Occidental, where they eventually settled and raised their children. Along the main highway, they built their house, which depicts the typical opulent houses during the early 20th century. The house was completed in 1908. The portion of the street right in front of the Halandoni house is narrower than the rest of the highway because a group of Silaynons fought for the preservation of the heritage houses when a road expansion project threatened to demolish these old structures, which included the ancestral home of the Halandonis. On November 6, 1993, the National Historical Institute declared the Halandoni House a National Historical Landmark, the first to be recognized as such in the Silay City. Mr. Antonio J. Montenola, the grandson of Bernardino Halandoni by his only daughter Angeles Halandoni Montenola, who inherited the house, have placed the care and maintenance of the museum to the Silay Heritage Foundation, Incorporated. It is often used as a venue for artistic, cultural, and education events and performances. The design of the Halandoni house, with its square-shaped elevated by posts or stilts and roof construction, it is a bahay na bato which based from the structure of a typical nipa hut in the Philippines, although the former is larger in scale than the latter. The two-story house is made of balayong, a hardwood that had to be shipped by the Halandones from Mindoro. The living room and receiving area display an old Steinway piano, a gramophone and a sewing machine, an old telephone, and several paintings. Inside the bedrooms are 4 post beds, chamber pots, and a birthing chair. The kitchen shows also items used for daily activities such as the heavy chopped woods, known as the Prinsa de Paa and Prinsa de Mano, as well as the round irons used to press clothes. There are large windows for better lighting and ventilation. These use kapis shells instead of glass for privacy. Nung naglalakad ako dito guys, nakita ko yung ceiling. Napansin ko na wow, ang ganda pala. Ang ganda ng pagkakaukit at saan ba galing ito? In its interiors, the ceiling is made of embossed steel trays that were brought from Hamburg, Germany. The wooden transoms are cut-out style or calyado that infuses elaborate French designs. Tingnan nyo sa taas guys. Yan yung mga common actually sa lahat ng mga ancestral houses dito sa Silay. Ayan o, magka-curve yan. Meron talaga silang nag-uukit niya noong unang panahon. Yung isang tao na nagdi-design talaga ng mga ganyan klaseng kahoy. Ito naman yung lumang books of law na mostly Spanish yung laman yan. And ito din yung libro ni Jose Cortez Aluxin. Sana magawan din natin siya ng vlog someday. Ito naman guys, yung lalagyan ng mga hat nung unang panahon, yung mga baston nila. Diyan nilalagay yung mga payong at saka ito naman sa dulo yung parang grandfather's clock. At ito yung kanilang family portrait. Ayan, handmade painting. Ang ganda. At dito naman guys, parang horror film to. Parang kamukha dun sa Feng Shui na movie. Ayan. Parang nakakatakot. Pero, ang ganda ng pagkakagawa ng hagdan kasi parang naka-architecture talent talaga. Ito yung grandfather's clock. Yung parang nasa simbahan yung sound, yung tunog niyan na parang ang lalim. Ito naman yung sewing machine na isa sa mga ginamit noon. At ayan, sobrang luma na. Siguro Singer yung brand nito. Or hindi ko alam. Parang iba kasi. Common na kasi yung Singer. Ayan. So, ayan. So, bababa tayo mamaya doon sa baba. And titingnan natin yung garage or yung garahe. Ito yung lumang, ano bang tawag dito? Megaphone. Parang, ano kasi siya, ang laki ng kanyang speaker. Kung sa atin pa, sa ngayong panahon, parang speaker na siya. Pero yung tawag dyan is gramophone.
Ayan. Ayan, meron pa siyang plaka, yung lumang plaka na yan siguro yung pinakikinggan nila tuwing hapon bago sila take ng lunch or siesta. Pababa na tayo ngayon guys and titingnan natin yung area sa baba, yung meron silang karwahe or kalesa. Ayan. Tingnan nyo yung mga naka-display doon guys. Mga paintings po yan ng mga artist na gustong mag-display ng kanilang arts or paintings at binibenta kasi yan. So, kung sino may gusto dyan, pwede kayong pumunta dito at tingnan nyo yung mga paintings na naka-display. May mga prices din yan. At saka guys, ito meron pala dito, meron pang area na hindi ko pa pala napapasok. Ayan, meron siyang isang garahe din yata ito noon. And maraming mga paintings dito at saka lumang pictures. Tingnan nyo, ayan. Ngayon ko lang ito nakita. And meron dito ang ganda ng picture na to. Hindi ko alam kung sino yung artist kasi hindi naman nakalagay. Pero, ayan. Ito guys, meron silang lumang typewriter. Ayan, madaming mga artist dito na gumagawa ng mga paintings and all. So, ayan yung mga picture, portrait ng mga national heroes natin dito sa Pilipinas. Ayan yung mga artist na mga gawa nila. Yung mga sinaunang pictures ng 1800s. Nandito pa din. Ito yung Philippine scenes. Ayan. So, ito yung mga lumang dolls. Si Magella nandiyan pa. At saka yung siraha. Yung mga lumang dolls dito din. Maraming dolls of the world. Yun din yung mga lumang pictures. Yung mga lumang kasuotan noon. Cavite Martyrs. Mga ka-13 Cavite Martyrs pa ito. Mga pangalan dyan. Medyo madilim dito guys kasi walang ilaw. Hindi ko nadala yung ilaw ko. Pero andito yung mga dolls na collection nila. Yung mga damit noong sinaunang panahon. Ayan. Kimono, yung mga nandito din yung si Corio. Ayan. EDSA Revolution. Ang galing. Maria Clara. Ang galing. May KKK pa. Yung flag ng Philippines. Yung Melchor Aquino. May information dyan. Ayan natin. Ito din yung composer na si Juan Felipe. Galing niya. Ayan. Si Rizal. Yung Gumbursa. Ayan. At ito rin yung Limasawa Leyte. Presentation of the dolls. Ang galing dito guys. Marami ding mga portrait. Ayun, may portrait dun sa dolls. Hindi ko alam kung sino siya. Pero siguro isa siya sa mga nakatira dito noon. Yung mga lumang libro. Ayan. Pang pocket books. Noong unang panahon. At saka ito yung mga sa mga books of law. Ayan. Ito yung mga lumang pictures nila noon. Ayan. Grabe, no? Sobrang luma na.
Ako lang yung mag-isa dito, guys. So, ayan. So, mga heroes, yan dyan yung mga nakalagay na pictures. Lumang pictures noong unang panahon. Ayan. Ito yung equipment nila noon, yung paghahabi ng tela. So, ito yung yan, yung sample. Pinahabi nila sa ganitong machine nila noon. Yan. Tapos ito yung mga lumang bahay na picture dito sa Silay. So, andito yung Manuel Severino, Ophelia, Gaston, yung Balay Negrense yan, yung ancestral house ni Claudio Lado Acol, Arsenio Hison, Soledad, and Maria Montelibano Lacson, Felix Tadi Lacson, Digna Locsin Consing, Jose Ledesma, Dr. Jose Cortesa Locsin. Yan, magkakamag-anak sila dyan. Ancestral house ni Augusto Hilado Severino, Herman Gaston, Amelia Hilado Flores, Union City Cafe ni Kapitan Marciano Montelibano Lacson, Josefita Tiongco Lacson, Carlos Havelosa Calandoni. Yan guys, marami pang mga ancestral houses na makikita dito sa Silay City at ayan yung mga pictures nila which someday pupuntahan natin yan isa-isa kung open sila kasi sa ngayon yung Balay Negrense is under repair kaya hindi tayo makapag-vlog doon. So ito yung mga listahan or yung mga bahay na nandito or existing dito sa Silay City na maaari nating gawa ng vlog someday at sana makapunta tayo or makapasok tayo doon at payagan tayo sana nila na makapag share tayo ng history ng Silay City. Ngayon napunta natin guys, ayan. Yan yung pink house. Ito yan siya. Ito yung Bernardino Halandoni Museum here in Silay. Ayan guys, so nakita nyo na yung kabuuan ng pink house dito sa Silay City. And marami pa tayong pupuntahan someday and sana manood kayo ulit and supportahan nyo po ako sa aking channel, Kilala TV, and please support my channel. Sa ngayon, I'm trying to have a goal of 1,000 subscribers. Hanapin natin yung another ancestral house dito sa Silay at i-cover din natin sana sa 2025 maka-monetize na tayo. So, sa ngayon, hindi pa kasi hindi pa ako active masyado sa YouTube pero I'll try my best na maging active ako. So, marami pa tayong pupuntahan. Huwag kayong mawawala at panoorin nyo ako sa aking susunod na adventure. Thank you and bye-bye! Your body, everybody, work it.